Magandang hapon sa bawat isa, mga kapatid at mga kababayan. Ay sa hapon na ito ay mayroon tayong pag-aaralan. Ang topic ay heaven o langit. Napakahalaga ito dahil ang langit ay lugar ng Diyos. At ito ang magiging lugar din ng mga tao na sumampalataya sa Diyos. Yun ang pangako ng salita ng Diyos. So, dito, yung langit, pag tiningnan natin sa taas, ang langit ay parang isa lang. Pero ang langit ay tatlong bahagdan. Kung paano ang Diyos ay tatlong persona, isang Diyos, pero tatlong persona. Ayan ang sabi ng Bible. Maraming mga verse sa Bible, ilan mga verse sa Bible na nagpapatunay, isang Diyos pero tatlong persona. Ganon din ang langit. Kaya nga may tinawag na heavens, yan. Sa 1 King chapter 2, chapter 8, verse 27, saan sabi, heaven of heavens. So, heaven of heavens. Langit ng mga langit. So, ibig sabihin, mayroong nasa taas, mayroong sa baba. Yun ang ibig sabihin. So, dadaanin natin sa parang may question, may tanong. Sabi dito, what is heaven? Ano ang langit? Yun. So, ang langit, ang sabi ng Bible ay God's dwelling place. Yan. Doon nakatira ang Diyos. Yun. Yun ang langit. Yung third heaven. Yung second heaven, ang sabi ng Bible, doon nakakabit yung mga bituin. Diba? Pag tinatanaw natin, yung buwan, napakalaki niyan. Yung mga bituin na yan, tingin natin, napakaliit, pero malaki yun. Maliit lang tingnan kasi nga malayong-malayo sa earth. So yun ang langit. So, mayroon akong babasahin dito sa Genesis chapter 1 verse 7. Babasahin natin yung Bible. Para mayroon tayong tinatawag na Ang sabi rito sa verse 1, titingnan natin ang verse 1 ha. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yan, sa verse 1. Sa verse 2, and the earth was without form. Yung earth walang forma. Kaya pagdating ng sunod na mga bahagi, ay nagkaroon na ng forma. Nilagyan ng mga puno, ganun yon. So, doon na sa creation. Huwag na nating anuhin lahat, saka na yung creation, kasi ang pag-uusapan natin ang langit. Okay, so sabi dito, ang langit ay ginawa ng Diyos. So dito sa verse 7, sabi rito, verse 6, and God said, let there be a firmament. A firmament. Yan ang tinatawag na second heaven, firmament. Yan. In the midst of the water, and let it divide the waters from the waters. Doon daw sa firmament, ma-divide yung water sa taas at sa baba. Pagdating ng verse 7, and God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from waters which were above the firmament, and it was so. So, ibig sabihin, doon sa pagitan ng third heaven sa second heaven, may tubig. May tubig na nakalatag. Yan, sabi rito sa verse 7. Yan. Kaya nga, ang sabi rito, tubig doon sa ibabaw ng second heaven, di ba? Second heaven, third heaven, God's dwelling place.
Sa firmament, second heaven, may tubig. Ah. Tapos sabi, under the firmament, may tubig din. Ay, anong tubig na yon? Yan. Ang paliwanag dyan ay, ito yung tubig na parang alapaap. Tubig yan eh. Alapaap. Kasi may tubig na nasa dagat. Hindi sinabing nasa dagat, nasa earth, nasa lupa. So, makita natin, yung alapaap na yon, yun ang tubig yon. Nandyan yung di ba, parang sa science, parang tawag yan, evaporation ng singaw, yung pag naipon yan, magiging tubig. Yun. So, makita natin, in God called the firmament heaven. Yan. So, makita natin yung tinatawag na heaven. Yung namang alapaap na yun, ang tawag niyan ay ng mga expert ay atmospheric heaven, clouds. Yan. Clouds of heaven. So, makita natin yung langit. Ang sabi rito sa aklat ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 5, verse 2. Yan. Be not rash with mouth. Yan. Let not this time heart to be hasty. Yan. To utter anything before God. So, wag daw tayong basta-basta magano ng madali sa ating puso. Dahil sa harapan ng Diyos. For God is in heaven, and those upon earth. Tayo daw nasa lupa. Therefore, let thy words be few. So, marami kasing tao, di ba, na daldal ng daldal, pintas ng pintas. Si ganito, ay isang uod na lang ang pipirma. So, maraming tao na hindi niya nalalaman ng lahat ng sinasabi ng ating bibig, huhusgahan tayo ng Diyos. Matthew 12:36, nandun yon. Kaya nga, huwag kang basta-basta magsasalita ng mga masama sa iyong kapwa. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Anong utos niya doon sa kapwa? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, kung mahal mo yung sarili, hindi mo sasaktan. Ganon ang sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Pag inibig mo yung kapwa mo, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngayon, pag sinaktan mo yung kapwa mo, ibig sabihin, hindi mo rin mahal sarili mo. Parang gano'n ang di ba? Di ba, pinaka-sintro ng sinabi ng Panginoon. So, sabi rito, sa 1 King naman, 1 King chapter 8, verse 27, but will God indeed dwell in the earth? Yan. Yung Diyos ba ay titira dito sa lupa? Behold, the heaven and the heavens of heavens cannot contain thee. Yung langit ng mga langit daw, hindi pa kaano sa Kanya. Anong gagawa mong bahay para sa Kanya? Kasi, tungkol ito sa templo noong panahon na yon. Kasi nga, ang templo sa panahon na Moses, sila Abraham, pinapagawa sila ng templo o tent. Yung tent na malaki para sa Diyos. Doon nagpapakita ang Diyos kapag pumasok yung parang alapaa po anumang mga bagay o kaya apoy, ibig sabihin nandun ang Diyos. Ganon ang palatandaan noon. Yun. Sa ngayon, ang templo na sinasabi ng Bible, ang templo ng Diyos, yung mga tao na sumampalataya sa Kanya, iyan ang ginawang templo. Balang araw, pag-aaralan natin yan. Yung church na tinatawag sa English, yan ang templo ng Diyos.
doon nakatira ang Espiritu ng Diyos. Yan. Balang araw, pag-aralan natin kung ano ang church. Sino ang nakatira sa church? Yan. Sino ang tinanggap ng church? Yan. So, isang doktrina rin yon. So, makikita natin dito sa 1 King, tinawag ang langit na heaven of heavens. Yun po ang third heaven. Heaven of heavens. Yan. So maraming sa Bible na tinatawag na heavens of heaven. Yan. So, heaven is a place of the, sabi rito, eternal hope of the saved. Ang langit daw, yan daw ang eternal hope. Anong eternal hope? Yan. Magpawalang hanggang pag-asa ng mga mananampalataya. Yan. Mga mananampalataya ni Jesus Christ. Sinong unang mananampalataya? Sinong unang-unang mga sumunod sa Kanya? Naniwala. Di ba mga apostol? Apostles. Ginawa silang apostles. Tinawag na apostles. Yun ang unang-una. Tapos yung mga apostles nangaral sa iba't ibang bahagi ng mundo, di ba, ng panahon na yon, at nagkaroon ng church, simbahan, nagkaroon ng mga mananampalataya. Ayun, sila ang nagpasimula. So yon. Kaya ang lugar, sabi rito, eternal hope, huwag pa walang hanggang pag-asa ng mga mananampalataya. Pag sinabi sa Bible, save, yun po ay sumampalataya kay Jesus Christ. Ibig sabihin, ligtas ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay, bagamat siya'y mamatay, pero bubuhayin siya uli ng Panginoon at makasama niya. Yan. So, ganon ang mangyari niyan pagdating ng araw. Kaya nga, yun ang pag-asa. So, sinabi kasi yan ng Panginoong Jesucristo, sabi rito sa John chapter 14. Diba? Nung aakyat siya, sabi niya, ako ay aakyat sa langit, diba? At ako'y maghahanda ng inyong kalalagyan. Sa John chapter 14. At ako'y kapag nakapaghanda na, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako naroon ay doroon kayo. Pangako yan sa mga sumunod sa Kanya, mga mananampalataya niya. Hindi yan pinangako sa lahat. Ang pinangakuan ng Panginoong Hesus, yung mga sumunod sa Kanya. Tunay na Kristiyano. Pag sinabing tagasunod ni Kristo, tunay na Kristiyano yun. Ayun. Mayroon akong video niyan, mga kapatid. Hanapin nyo na lang sa aking videos. Yun. Ang pangalan kong nakalagay, Ricardo Iglesia Labiano. Yun. 13 videos na yun. Pang 14 ngayon, ang topic ay heaven. So patuloy yan habang buhay ako. Nais kong mag-video, yan, mag-upload ng videos para makatulong. Yan. Yung katuruan ng Panginoon. Kasi ang turo ng Panginoong Hesus napakahalaga. Hindi yung turo ng tao. Di ba yung turo ng tao? Kapag bininyagan ka, Kristiyano ka na. Anong katibayan mo? Di ba? Pag bininyagan daw, anak na ng Diyos. Yan. Maraming ganyan eh. Kasi nakapagninong na ako sa binyag ng bata. Ang binayad ko doon sa bawat ninong sa kaninang 250. Ilan kami? 8. 4 na lalaki. Diba? 4 na babae rin. Pares-pares. 250 kami. Matagal na yon. 1988 yata o 89 yun. So makita natin, kapag nabinyagan ka, hindi ka nagiging anak ng Diyos. Ang nagiging anak ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal,
ang sino mang tumanggap at sumampalataya kay Kristo, yun ay magiging anak ng Diyos. Saan ang katibayan? Sa John chapter 1 verse 12. Sabi nga ng isang Juan 1:12. Anong nakalagay? Ang lahat na nagsitanggap sa Kanya, ang word na Kanya ay si Jesus Christ, ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Yun ang magiging anak ng Diyos. Yun ang katibayan natin na tayo ay anak ng Diyos. Mayroon kang katibayan. Kumbaga sa panahon natin, birth certificate mo yon, pangalan mo. Rehistrado ka sa PSA. Kapag anak naman ng Diyos, rehistrado ka sa langit. Isusulat yung pangalan mo. Isusulat yung pangalan mo tulad ng mga apostol. Sabi ng Bible, nakasulat ang kanilang pangalan sa langit, sa aklat ng buhay ng Diyos. Lahat ng sumampalataya kay Kristo at sumunod, isinusulat sa aklat ng buhay ng Diyos. Book of Life. Di ba? Ganon ang Biblia. Pero yung ating tradisyon, kapag nabinyagan ka, anak ka ng Diyos, wala yan. Wala yun sa Bible. Si Jesus Christ hindi bininyagan. Bininyagan si Jesus Christ 30 years old na. Yung tinatawag na water baptism, nilulubog sa tubig. Ang bata ay hindi binibinyagan sa Bible. Pinapanalangin lang. Di ba? Masakit. Tulad ko noon, masakit yun eh. Nung malaman ko ang katotohanan, masakit. Kasi ang tagal kong ganun ang paniniwala. Pero pag tinanggap natin yung katotohanan mula sa Bible, makakalaya ka. Yan. So sabi rito ng Panginoon, siya ay naghanda nung, so ibig sabihin, kailan ba siya umakyat sa langit? Ang tagal na eh. Ang tagal-tagal na eh. Kaya tingnan mo ang panahon natin ngayon. Gira, yung lindol. Mga kapatid, kaya nga hinahamon ko kayo na magbasa kayo ng Biblia. Matthew 24 nandoon. Chapter 24, palatandaan yan. Bago bumalik ang Panginoon, ang sabi ng Bible, maraming magkakaroon ng mga gira, magkaroon ng mga earthquake, magkaroon ng famine, yung paghihirap, magkaroon ng kalamidad. Ngayon, unti-unti na. Yung mga lugar na hindi binabaha, hindi inuulan, ngayon inuulan na. Yan, bumabaha na. So makita na palatandaan yan na unti-unting nagaganap yung sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng mga gira. Yun. So, ang sabi ng Bible, si Jesus Christ naghahanda ng sa kanyang mga, di ba? Sumampalataya sa kanya. Marami kasi yung tumanggap sa Panginoon. Di ba? Sa bawat lugar, tinatanggap si Jesus Christ, tinatanggap niya, tagapagligtas, pero ayaw sumunod. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Sinabi niya sa John chapter 10 verse 26, ano sabi niya? Doon sa kanyang mga alagad? Ano sabi niya? Ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Diba? Kilala ko sila, sila'y sumusunod. Hindi lang pagtanggap, Nung kapanahon ng Panginoong Jesucristo, marami ang tumanggap, marami ang sumampalataya. Pero hindi sumunod. Ang diablo sumasampalataya din eh. Sa Diyos eh. Nanginginig pa nga eh. Pero sumusunod ba siya? Hindi. So, di ba? Ang sabi ng Bible, yung sumusunod lang sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ang nakikinig sa akin at sumusunod
siya ang aking mga alagad. At yung nag-iibigan sa bawat isa, yun ang kanyang mga alagad. Kaya, mapapansin mo ngayon ng tao ngayon, member ng religious group, pero anong nasa puso? Yung paghihigante, yung kasamaan. So, ganyan ba ang nanampalataya sa Diyos? Ang sabi ni Jesus Christ, kahit nakaaway, ibigin mo. Matthew 5:44, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag siya'y nagutom, sabi, pakainin, nauhaw, painumin. Kapag ikaw pinipersecute, huwag mo siyang isumpa. Yan ang utos ni Jesus Christ. Kaya nga, mahalin mo yung kapwa eh. Kasi yung kapwa mo, kaaway mo, mahirap magmahal ang kaaway. Naranasan na namin yan eh. Noon, pinagmumura-mura kami, hinahamon kami. Pero pinabayaan namin, sa halip na patulan, pinanalangin namin. Yan. Tapos, nung magkasalubong kami, umiiwas siya. Ako ang unang bumati, samantalang siyang may kasalanan. So, ganun ang tao ng Diyos magpatawad. Sabi niya, mahalin mo yung kapwa eh. Yun. So, makita natin yung langit. Pagdating ng araw, yung langit na yun. Pagdating ng araw, pag nandito na ang Panginoong Jesucristo, babaguhin na lahat. Ang langit ay merong mawawala yan. Sabi ang langit. Sa 2 Peter nandoon, mababasa natin yan. 2 Peter chapter 3. Mag-iinit yung ano na yon, yung araw. Di ba? Masusunog ang daigdig na ito. Babaguhin ito ng Diyos. Kaya nga pagdating ng Revelation o kaya Apocalypse chapter 21, bagong langit at bagong lupa ang sinabi ng Bible. Bagong langit at bagong lupa. Yung luma ay nawala na, napalitan na ng bago kasi babaguhin niya lahat. Yan ang ano ng Bible. So, makita natin yung langit ay itinalaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Yan. So, dito sabihin, and Revelation 21, New Heaven and New Earth. Tapos yung Jerusalem. Saan ang Jerusalem? Di ba sa Israel? Yung Jerusalem, yung pinakasentro ng Israel. Ang sabi, bababa mula sa langit. Ibababa sa lupa. So, kasi yung lupa, babaguhin, bago na. So, maghari ang Panginoon. So, makita natin, yung panahon na yon, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus Christ, makikita mo yon. Ang sabi ng Bible, lantay na ginto ang kalsada. Meron mo yun? Ginto ang kalsada. Wala nang paghirap. Di ka na magsasaing. Sabi ng Bible, bahala ang Diyos. So, may pagkain ng Diyos na ibibigay sa tao. So, makita natin yung tinatawag na langit. Yan. So, paano ba makapunta ng langit? Yan. Ang sabi ng Bible, walang ibang daan papunta roon. Si Jesus Christ. Sa John chapter 14, verse 6, nandoon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, diba? Sabi niyan, maghanda ko ng iyong kalalagyan at ako'y nakapaghanda na, ako'y babalik. Kung saan ako naroon ay duron kayo. Diba? Sabi, alam mo na yung daan. Ano sabi ni, sino ang tanong?
Yan. Titingnan natin, sino nagtanong? Yan. Titingnan natin ang John chapter 1, John chapter 14. Ito yung Tagalog. Para hindi na ako John chapter 14. Ang sabi rito, huwag magulimihanan ang iyong puso. Magsipalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Yan. Sa bahay ng aking amay, maraming, sa tahanan. Ang sa English nito ay mansion. Kung di gayon, ay sinabi ko, na sana sa inyo sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghahanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay duroon naman kayo. Biro yung pangako niya sa mga mananampalataya. Yan. At kung saan ako paroon ay nalalaman ninyo ang daan. Sa verse 4, sinabi sa kanya ni Tomas, si Tomas ang nagtanong. Alam niyo ba ito si Tomas, yung kanyang alagad? Pag nagturo ang Panginoon, minsan wala ito absent. Absent ito, kaya nga mahina ang nito Hindi siya naniwala na si Jesus Christ na buhay na magmuli. Si Tomas. Anong sabi ni Tomas? Yan, sabi rito, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan kayo paroon. Paano nga malalaman namin ang daan? Paano daw nilang malalaman ang daan? Sinabi ng Panginoong Hesus, sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, ang daan papunta ng langit ay si Jesus Christ. Ngayon, kapag tinanggap mo na si Jesus Christ sa iyong puso, ibig sabihin yan, mayroon ka ng access. Ibig sabihin, mayroon ka ng access sa langit pag sakaling ikaw ay mamatay. Yun ang ibig sabihin yun. Kasi anak ka na ng Diyos. Tinanggap mo siya Kasi ang tunay na anak ng Diyos, isa lang. Tandaan natin, isa lang bugtong na anak ng Diyos. Kaya ang sino man tumanggap sa Kanya, nagiging anak din sa pamagitan ng adoption. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Adoption, yung pag-ampon. Kaya pag sinabi mong ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi mo tinanggap si Jesus Christ, mayabang ka, hindi yan ang tama. Kasi isa lang ang anak ng Diyos Pagkatapos sasabihin mong anak ka rin ng Diyos, wala ka namang relasyon sa Kanya. Tulad ni Kibuloy. Kilala niyo ba si Kibuloy? Yung pastor ng sa Davao? Sabi niya, siya daw ay appointed son. Biron mo appointed. Wala namang binanggit ang Bible na appointed. Di ba? Begotten son si Jesus Christ. Tapos, adopted children, yung mga taong sumampalataya kay Jesus Christ. Naniniwala ba kayo na isa lang ang anak ng Diyos? Sinabi ng Bible, di ba? John chapter 3 verse 16. Anong sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
ang sabi ng Bible, bugtong na anak. Iisa lang, si Jesus Christ. Ngayon, ang tumanggap sa Kanya ay magiging anak din. Ngayon, titingnan natin yung Bible. Sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Ang sabi rito, tayo ay tinubos ni Jesus Christ. Saan? Sa kasalanan. Dapat tayong lahat na tao pupunta ng impyerno. Yan. Lahat ng tao pupunta ng impyerno kung hindi naawa ang Diyos na ibinigay, sabi ng Bible, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga, sino man sumampalataya at tumanggap sa kanya. Sabi rito sa verse 4. Sa verse 4 ng Galatians chapter 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa ilalim ay ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sino itong sinugo nito? Si Jesus Christ. Pagkatapos sa verse 5, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkaampon bilang mga anak. Yun. Maliwanag ang sabi ng Bible. Para daw matanggap natin, sa ibang bahagi ng Bible, ang nakalagay pagkukup-kup. Di ba? Pero mas maganda yung pag-ampon kasi iyan ang pagtamang Tagalog, di ba? Sa adoption. Yun. Pag-ampon. Kaya nga, ang sabi rito, tinubos tayo ng Diyos para tayo makatanggap ng pag-ampon sa atin. Ang puhunan natin ay, pananampalataya kay Kristo. Kasi siya ang tumubos sa ating mga kasalanan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tumigis ang kanyang dugo, panlinis sa ating kasalanan. Kaya pag lumapit tayo magsisi, nalinis na ang ating kasalanan at tayo'y naging anak ng Diyos. Sabi ng John 1:12. Maliwanag ang sabi ng Bible. Nung magkasala yung tao, nagplano na ang Diyos na ampunin yung tao. Yan. Saan yun? Dito sa Ephesians, chapter 1. Ano sabi ng chapter 1? Ang sabi ng chapter 1, verse 5. Verse 5, ang sabi rito, na tayo'y itinalaga niya ng una pa. Oh, pansinin mo pansinin nyo mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan na, di ba? Lalong-laro na sa mga taga-Karumuan, kumusta po kayo dyan? Ang sabi rito, sa verse 5, yan, na tayo'y itinalaga niya ng una pa. Ibig sabihin ng una pa, sa English, before. Yan. Ibig sabihin ng una pa, tingnan nga natin sa English. Yan. Kasi, alam nyo, minsan ang Tagalog ay hindi, ang tawag yan? Hindi tugma, minsan sa English. May mga bahagi sa Tagalog na mayroong mga bagay na salita na nawawala. Kaya hindi kumpleto. Kaya minsan, ang Tagalog ay tulad ng halimbawa, ang salita ng Diyos ay katulad ng espada. Pero nakalagay doon tabak. Mayroon bang salita ng Diyos ay katulad ng dalawang talim? Ang tabak ba ay dalawang talim? Kaya minsan, yung Bible na Tagalog ay mayroong maling salin. Yan. Tingnan natin Ephesians.
chapter 1. Ang sabi rito, sa verse 4, according as He hath chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him, He being predestinated unto us the adoption of children by Jesus Christ to Himself. So, pansinin natin, no? Sabi, pinili na. So, ibig sabihin, ang Diyos, alam na magkakasala si Eva at Adan. Kaya sabi, before the foundation, bago tinatag ang mundo, may plano na ang Diyos na tatawagin yung mga tao na sasampalataya sa Kanya na magiging mga anak sa pamagitan ng pag-ampon. Kasi sabi rito, He being predestinated, itinalaga na sila. The adoption of children. Yan. Adoption, di ba? Pag-ampon sa mga anak sa pamagitan ni Jesus Christ sa kanyang sarili. So, yung plano ng Diyos Ama, isinugo yung kanyang anak upang tubusin para tayo ay magiging anak din. Para tayo ay pag namatay, di ba, qualified na tayo sa langit. Maraming tao ayaw pumunta ng langit. Bakit ko nasabi? Kasi ayaw nila kay Jesus Christ eh. Ang sabi ng marami, kung saan ako, total, katoliko ako. Hanggang sa ako'y mamatay, katoliko ako. Mali. Pag hindi ka sumampalataya kay Jesus Christ, mamamatay ka, tama, katoliko ka. Pero, hindi ka makakapunta ng langit. Lalo na yung mga sumasamba sa mga rebulto. Lalong galit ang Diyos dyan eh. Pasensya na kayo. Hindi ko personal ito na kinakalaban kayo. Kung kayo ay makapanuto, kung kayo po ay katoliko. Ako nanggaling po ako ng katoliko eh. Mali po yung turo. Nalaman kong mali kasi wala sa Bible. Yan. Pag hindi mo iniwan yung Catholic doctrine, hindi ka makakapunta ng langit. Tuloy-tuloy ka ng impyerno pag ikaw ay namatay. Tsak yan, sabi ng Bible. Hindi po akong may sabi, kundi yung Bible. So, makita natin, yung binasa ko kanina, sabi ni Jesus Christ, siya ang daan. Ang sabi niya, walang sino man makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Maraming tao na gumagawa ng paraan para makapunta ng langit, gumagawa ng mabuti, magbibigay, lalo na yung mga ibang mayayaman, nagbibigay yan. Donation doon, may mga ano yun, ang tawag niyan. May mga tinutulungan siya mga mahihirap. Hindi yan ang paraan pagpunta ng langit. Si Jesus Christ. Yan. Si Jesus Christ ang daan. Sinabi niya na nga siya ang daan eh. Hindi niya sinabing isa siya sa mga daan. Siya ang daan. Siya rin ang katotohanan. Siya ang buhay. Tapos ayaw nyo pa? Reliyon pa ang pipiliin ninyo? Di ba? Kung wala si Jesus Christ, hindi ka nalalang. Pagkatapos hindi mo siya tanggapin. Hindi mo siya paniwalaan. Ay sino ka ba? Di ba? Alam niyo ba na napakabait ni Jesus Christ? Kahit minura siya, di ba, hindi siya gumagante. Pero, basahin niyo mga kapatid, ang Bible, dito sa Revelation chapter 19 o 20, basta 18 o 19. Hindi niya natin babasahin.
Ang sabi ng Bible, ang Panginoon, ang kanyang bibig ay lumalabas ang espada. Yung kanyang kalaban papatay niya sa pamagitan ng kanyang tingin at espada. Doon ibubuhos ng galit ng Diyos. So, makita natin yung langit. Napakaraming tao gustong pumunta ng langit sa pamagitan ng kanilang gawa. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakapunta ng langit. Kahit ang pinakamayaman, hindi yan makakapunta. Gagawa siyang ano ang tawag niya? Spaceship para pumunta ng langit. Hindi yan obra. Di ba? Alam niyo ba sa Genesis 11, gumawa ng turi yung mga tao. Gusto nilang maabot. Yun doon sa Plain of Shinar. Ang tao nagkaisa. Isang wika ang tao lahat nung panahon na yon. Kasi gusto nilang magtayo ng turi na makakarating sa langit. Pero anong ginawa ng Diyos? Ginulo ng Diyos. Diba? Nagkaroon ng iba-ibang wika. Kaya hindi nila natuloy. Siyempre ikaw, halimbawa, karpintero ka, may helper ka. Inuutosan mo yung helper mo, hindi naunawaan ng helper mo yung utos mo kasi binago na yung mga salita. Ang dami ng salita na lumabas. Kumbaga sa isipin natin ang Diyos makapangyarihan. Sabihin sa'yo, tinuro ka lang, iba ng salita mo. Mangyari yun. Pag sinabi sa'yo, kainin ka ng lupa, kakainin ka kaagad ng lupa eh. Biro mo yun, sa pamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng langit. Pamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng bituin, mga ng buwan. Tapos ayaw yung paniwalaan ng Diyos. Gusto nyo sa iyong sarili. Mahiya naman kayo. So, makita natin yung description ng langit. Maganda yung langit na hinahanda ng Diyos. Para sa tao yun. Dapat sana lahat ng tao, kaya lang maraming taong ayaw. Kaya nga, alam nyo ba doon sa binanggit ko kanina, may pinili ang Diyos. Alam niya na ang taong ito, pinili niya pa yon bago pa yan, kumbaga sa nasa sinapupunan pa ng kanyang nanay, alam na ng Diyos na sasampalataya siya. At ang ibang bata naman, na pinagbubuntis, alam din ng Diyos na hindi yung sasampalataya sa Kanya. Kaya tingnan nyo, yung mga tao, iilan lang ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kukunti. Ayaw nila ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo naman yan mapipilit eh. Ang kailangan lang makarinig sila. Sapagkat, ang sabi ng Bible, ang tunay na pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, nandun yan. Yan. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngayon, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya mo ay hindi nanggaling sa Diyos yan. Kasi, ang tunay na pananampalataya nanggaling sa Diyos, bigay ng Diyos. Romans chapter 12 verse 3 nandoon. Ayon sa biyaya, sabi ni Apostol Pablo, ng bawat isa, huwag magmalaki. Huwag mag-isip sa kanyang sarili, kundi isipin ang mga bagay na mabuti, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya na may sukat. The measure of faith. God give it to the man
who read His Word. Kaya nga, doon sa aking video, di ba? Nanong katuruan sa pananampalataya nandoon. Tinuro ko sa biyaya ng Panginoon. Alam nyo ba yung author, may akda ng pananampalataya kung sino? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking. Dapat nakatuon tayo kay Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, siya ang may akda at siya ang magtatapos ng pananampalataya ng tao. Kung hindi ka sumampalataya kay Jesus Christ, hindi ka makakapunta ng langit. Saan ka pupunta pag namatay? Sa impyerno. Kasi hindi ka maisusulat sa aklat ng buhay. Anong sabi ng Revelation 20:15? Ang sino mang hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mga minahal, mahal ko kayo. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Diyos, mahalin mo yung kapwa. Kaya nga ginagawa ito sa biyaya ng Panginoon. Diba? Matanda na ako, hindi ako makapaglakbay, makapagturo sa mga halimbawa, baryo-baryo. Subalit, sa pamagitan ng videos na ito, kaya nga ang dalangin ko sa Panginoong Diyos na marami ang makapanood. At kung sakaling mapanood niyo, i-share niyo sa iba. At sana mag-likes kayo at mag-subscribe sa aking mga videos. Sinabi ko sa mga una, hindi kayo makakapanood dito ng anumang mga content, kundi lahat yun ay patungkol sa Biblia. Sa Biblia, lahat ang content ko. Wala akong ihahalo. Sapagkat nais ng puso ko na makatulong kahit sa ganitong kaparaanan lamang. So, yung langit ay napakaganda. Yung plano ng Diyos. Kaya nga ang langit, sinabi ilang bahagi ng langit ay masisira yun. Yan, titingnan natin dito sa 2 Peter. Sa 2 Peter, chapter 3. Chapter 3 verse 7. Verse 6 muna mga kapatid. Nasa pamagitan din nito ang sanlibutan noon. Pansinin natin noon, sabi rito. Na inapawa ng tubig ay napapahamak. So, kailan ito? Panahon ni Noah. Di ba? Inano ng tubig, baha. At pinagawa si Noah ng barko. At ilan lang naligtas? 8. 8 lang sila. Pamilya lang ni Noah. Sila mag-asawa, saka yung 3 niyang anak na may asawa, kaya 6, di 8 sila. Yung napanood ko po na sa kasaysayan noon, hindi lang 8 ang nakasakay sa barko. Mali, dinadagdagan ng gumawa. So, verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon, binanggit ang verse 7, at ang lupa sa pamagitan ng gayon ding salita ay, sabi, iniingatan talaga sa apoy, na tinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa lahat ng taong masama. So, makita natin na yung langit daw ngayon sa yung lupa,
ang sabi diyan ay itinaan sa araw ng paghuhukom. Yan. Nasabi sa verse 11, ang sabi ng verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw. Anong mapupugnaw? Masusunog. Na ganito, anumang anyo ng mga pagkatao at nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Yun. Na ating hinihintay ang pinakananasan na pagdating ng kaarawan ng Diyos, nang dahil dito, ang sangkalangitan ay nagniningas at mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit at matutunaw sa matinding init. So, noon, baha, tubig ang ginamit ng Diyos, ngayon, apoy. So, pag napugnaw yan, ang sabi naman, kaya nga pag binanggit ko kanina dito sa Revelation, chapter 21, ano sabi? At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Mga kapatid, binanggit dito yung langit. Hindi nyo ba napapansin? Ang langit daw, ang lumang langit ay wala na. Alam yung langit, yung first heaven, saka second heaven, yun lang ang mawala. Pero yung third heaven, dwelling place ng Diyos, doon nakatira ang Diyos, hindi yan mawala. Yan ang ibig sabihin. Kasi baka sabi nyo ay, mawala pa ng langit eh. Kasi yung init, di ba saan nanggaling ang init? Di ba nakakabit yan sa second heaven? Firmament ang tawag sa Bible. Firmament heaven. Doon nakakabit ang alin? Yung lahat ng bituin. Ay anong init? Di ba ang araw? Yun nakakabit. Pero yung third heaven, dwelling place ng Diyos. So makita natin, sabi dito, ang dagat daw ay wala na. Sa verse 2, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga ng kanyang asawa. So, ibig sabihin, yung Jerusalem na yon, na galing sa langit, yon ang pinakasintro. Doon lahat ng tao na sumampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang Israel kasi, ang Jerusalem kasi, iyan ang bayan ng Diyos. Diyan ipinanganak si Jesus Christ, noon siya ay magkatawan tao. Naging tao siya. Diyos na naging tao. So makita natin, yon ang magiging tahanan ng mga tao na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan ang langit. Pero yung tahanan ng mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, saan? Di ba yung impyerno? Anong sabi rito? Ano sabi rito sa 20, di ba? Verse 15. Yan. Basahin ko ulit. Hindi po ako nanakot. Ito po ay totoo. Sabi rito, at kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang word na ibinulid ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yan. Bakit hindi sila nakasulat sa aklat ng buhay? Kasi nga, hindi sila sumampalataya kay Jesus Christ. Hindi sila naging anak ng Diyos. Alam niyo ba yung tinatawag na born again? Paano ka ba ma-born again? Tinalakay ko po yon. Nasa videos ko po yon. Hanapin niyo po doon. Haba din yung paliwanag ko doon. Ang kapanganakang muli po
Yun ang siyatawag na entrance to the kingdom of God. Yan, entrance. Kasi sabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang nagturo eh. Tinuruan si Nicodemus, di ba? Yan, ano sabi ni Jesus Christ? Verily, verily, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di ba? Ibig sabihin, requirements. Yung born again, kapanganakang muli, ay requirements para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sino ang hari? Di ba si Jesus Christ? Yan ang tinatawag na born again. Born of the Spirit. Ipinanganak ka sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan. Kaya nga, di ba? Ang sino man tumanggap sa Kanya, ang sabi, binigyan ng karapatan o kapangyarihan maging mga anak ng Diyos sa makatuwid yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Yun ang pangalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan natin, tayo ay, diba? Human family. Pamilya dito sa lupa. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, magiging heavenly family ka. Yan, diba? Heavenly family. Na ang Diyos Ama ay tatay mo, tatay ko. Kasi matatawag mo na siyang Ama kasi tinanggap mo si Jesus Christ, nagiging anak ka ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Yan. Hanapin nyo yan, mga kapatid. Doon sa aking video, doon sa katuruan patungkol sa kapanganakang muli. Yun. So, heaven, diba, is a dwelling place of God. Heaven, diba, a place of promise by the Lord Jesus Christ to the believers in Him. Ipinangako na yung heaven na yon sa mga sumampalataya at sumunod sa Kanya. Ngayon, kung ikaw ay isang backslider, di ba? Bumalik ka sa Panginoon. Di ba? Para yung pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy sa iyo. Kasi dapat isipin mo, kung ikaw ay Kristiyano na, di ba? Ang Kristiyano ay walang retirement, mga kapatid. Tingnan mo yung mga apostles hanggang sila ay mamatay. Yan ang Kristiyano. Tuloy-tuloy. Para tayo ay lumago. Kasi pag lumago ka sa pananampalataya, hindi ka na matitisod. Di ba? Hindi ka matitisod. Pag tinawagan ka ng preaching, ano ka eh. Pag hindi ka naman Kristiyano, ngayon kung nakapanood nito ay nakapanood ka na, naka-attend ka na ng mga simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, kailangan mo siyang tanggapin. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kailangan mo siyang tanggapin. Unang-una, kung wala si Jesus Christ, hindi ka nalalang. Wala ka sa mundong ito kung wala si Jesus Christ. Anong sabi ng John chapter 1 verse 3? Ano sabi ng Bible? Lahat ng nilalang at nalalang dito, kung wala siya, ay hindi nalalang. John chapter 1 verse 3. Yan. Sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17, nandun din. Lahat ng pamunuan, lahat ng mga bagay, hindi nalalang kung wala si Jesus Christ. At lahat ng nilalang ay nalang nang dahil sa Kanya at para sa Kanya. Di ba? Yan sinabi ng Bible. Kung wala si Jesus Christ, hindi ka matutubos. Sino ang namatay sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus Christ. Sino ang tumubos? Si Jesus Christ. Sino ang may-ari sa atin? Si Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, hindi tayo nalalang.
Sino nagturo sa atin? Si Jesus Christ, di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Ang lahat ng aking katuruan ay mula sa Ama. Kaya pag hindi mo pinaniwalaan si Jesus Christ, di ba? Hindi mo rin pinaniwalaan ang Diyos Ama. Pag hindi mo sinampalatayan si Jesus Christ, mga minamahal, mapapahamak po kayo. Sinasabi ko po yung katotohanan. Ayaw kong mapahamak kayo. Ano sabi ng John chapter 3 verse 18? Ano sabi? Lahat ng mga sumampalataya sa anak ng Diyos ay hindi na hahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hinatulan na. So, pag hinatulan ka ng Diyos, ayaw mo sa Kanya, saan ka pupunta? Di ba? Sa dagat-dagat ang apoy. Meron pa, sa verse 36, ng John chapter 3, anong sabi? Ang sino man sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit, yung mga hindi sumampalataya sa Kanya, sa bugtong na anak ng Diyos, ano sabi? Hindi makakita ng buhay, kundi ang galit ng Diyos ang mapapasa Kanya magpakailanman. So, ibig sabihin, buhay ka ngayon, ang saya mo. Marami kang babae, marami kang pera, ang saya-saya mo. Nandito ka sa mundo. Ay, pag namatay ka, di ba? Pag namatay ka, tapos pupunta ka ng impyerno. Alam mo ba ang impyerno? Pag napunta ka doon, eternal yun. Magpawalang hanggan din yun. Katulad ng pinangako ni Jesus Christ na buhay na walang hanggan. Mag-isip-isip po kayo, mga minamahal. Yung mga hindi pa sumampalataya, makapanood ng videos nito. Mag-isip-isip kayo. Kasi hindi nagbibiro ang Diyos ng mga sinulat sa Bible, lahat ng ito ay katotohanan. Lahat ng ito ay katotohanan. Kaya nga, biyaya din ng Panginoon na naisip ko po ito, hindi ko ito sariling naisip. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para at least magamit yung katalinuhan ng pinagkaloob niya sa akin, magamit ko sa pamagitan ng mga video at maibahagi ko sa iba. Yun po ang katotohanan. So, langit ay napakagandang lugar. Ang sabi ng Bible, bagong langit, bagong lupa. At bagong buhay din na kasama ang Diyos na naglalang sa atin. Di ba napakasaya? Tapos buhay na walang hanggan, hindi ka na magano. Ang sabi na, wala nang iyakan doon. Wala nang kuryente, hindi ka na magbabayad ng kuryente. Kasi ang liwanag ng Diyos ay naroon. Kaya nga, blessing yun eh. Dito, sa lupa, naghihirap tayo. Pero sulit yan. Kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, wala na tayong paghihirap. Subalit ang hindi, sumampalataya sa Kanya, anong sabi ng Bible, ba? Mahirapan sila ng gusto. Kasi impyerno ang kanilang pupuntahan. Ang impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay at may uod na hindi namamatay. Yan. Nandun din po yon. Sinundan po ng videos nito, ang topic ay hell. Ibig sabihin, impyerno. So, yon. Sana mag-subscribe kayo kung sino man po ang makaano nito. Yan. Mag-subscribe kayo sa aking munting channel. Hindi ko yun inisip para kumita, kundi para lumago kayo sa pananampalataya. Malaman ninyo ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ang nagpapalaya. Sabi ni Jesus Christ, sabi ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 8, verse 31 and 32, ang sabi niya,
yung kanyang mga alagad, sinabihan niya na malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Di ba? Mapalaya ka sa mga tradisyon, sa mga turo na wala sa Bible, makakalaya tayo. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at nagbabasa ng Bible. Kaya nga, muli, ini-encourage ko po kayo. Bumili po kayo ng Bible. Para mabasa nyo. Halimbawa, nagtuturo ako. Pwede nyo hanapin yun. Para halimbawa, pag nagkamali ko, pwede nyo akong i-correct. Tatanggapin ko yun kapag nagkamali. Kasi nga, di ba? Sabi, tao lamang tayo, di ba? Nagkamali. Yun. Kaya, salamat sa hapon na ito. O gabi na pala. Mag-alas 6 na. Dito, mag-alas 6 na. So, mga minamahal, mga kapatid na sa Panginoon, nakapanood nito. I-share nyo po ang videos nito sa iba, lalong-lalo na sa mga hindi pa mananampalataya na kaibigan ninyo, i-share nyo para at least malaman din nila ang katotohanan. Ang susunod ko po sa biyaya ng Panginoon, plano ko po yung gospel, yung good news. Yung para maipaliwanag ano ba yung mabuting balita na sinabi ng Bible. So, karamihan po sa mga videos dito ay doctrinal. Susunod naman po niyan mga Christian, ang tawag yan, practical living, parang mga ganon. So, sige, tayo ay maikling panalangin ang i-ano natin sa gabing ito. Dakilang Diyos, sa mga banal, salamat po at muli ay nakapaggawa ako ng video sa iyong biyaya, Panginoon. Dalangin ko po na gamitin niyo po ito maging maliit na instrumento sa mga bagay na nawa ito ay makatulong sa makapanood. Kayo po ang humipa, o Diyos, sa makapanood nito at kayo rin po ang mag-encourage sa kanila na magkaroon sila ng sariling Biblia upang sa araw na darating ay mabasa nila ang katotohanan at hanapin nila ang katotohanan at ang kalooban mo, Panginoon. Patuloy ko rin pong dinadalangin ang aming lugar sa Karamuan. Magpadala po kayo mga manggagawa na kayo po ang itinataas at ang salita sa aming lugar, Panginoon, upang sila ay maabot sa pamagitan ng iyong biyaya na katotohanan. Sa gabi ito muli ay binabalik po sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagluwalhati. Ito po ang Ama, ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.